nga ba ang totoong gospel? Ang gospel na nakapagligtas sa atin nang ito ay ating paniwalaan at sampalatayanan. Ang gospel na makapagliligtas sa mga makakarinig pa lamang at sa sampalataya. Ito ang pinaka-importanting mensahe na dapat ay malinaw sa atin dahil ito ay tungkol sa ating kaligtasan. Kaya't kung hanggang ngayon ay hindi malinaw sa iyo ang iyong kaligtasan at kung hanggang ngayon ay hindi mo pa narinig ang magandang balita na ito, ang bidyong ito ay para sa iyo. Una, ano ba ang meaning ng gospel? Ang gospel ay mula sa salitang Griego na Evangelion, na ang literal na kahulugan ay good news o sa Tagalog ay magandang balita o ebanghelyo. Ayon sa Biblia, ang ebanghelyo na ito ay tinanggap mismo ni Apostol Pablo mula sa Panginoong Hesus. Ito ay mababasa natin sa Mga Gawa, chapter 20, verse 24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So ayon kay Apostol Pablo, ang magandang balita o ang ebanghelyo na tinanggap niya ay mula mismo sa Panginoong Hesus. At ito ay tinatawag na ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, or sa Ingles ay Gospel of the Grace of God. Ito ang totoong ebanghelyo na hindi gawa-gawa lang ng tao dahil ito ay mula mismo sa Diyos at ito ang kalooban ng Diyos. Ayon nga sa Galatia chapter 1 verse 11 to 12, gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. So base sa binasa natin kanina sa Mga Gawa chapter 20 verse 24, ang magandang balita na tinutukoy dito ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos or Gospel of the Grace of God. Ipinapaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia at ganoon na din sa atin na ang gospel na ito na ipinapangaral niya ay hindi gawa-gawa lamang ng tao at hindi niya ito inimbento kundi tuloy natin sa verse 12. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao kundi ipinahayag mismo sa akin ni Hesukristo. Sa verse 12, binigyan diin ni Apostol Pablo na ang Gospel of the Grace of God na ito ay hindi niya tinanggap o natutunan sa tao, kundi ito ay direktang revelasyon mula sa Panginoong Hesus. Yes, historically naging tagapagturo niya si Gamaliel, pero hindi siya tinuruan ni Gamaliel ng tungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos dahil ang tinuturo ni Gamaliel ay tungkol sa law, sapagkat si Gamaliel ay isang Pariseo. Pero itong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ang sabi ni Pablo, hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Hesukristo. Yung word na ipinahayag o revelation, yung word na ito ay mula sa salitang Griego na apokalupsis, na ang literal na kahulugan ay unveiling or taking off the cover. Ibig sabihin, tinanggal mismo ng Panginoong Hesus ang takip o ang humaharang. Sa mga hindi nakakaalam, si Pablo po, bago naging Pablo, siya po ay si Saulo. At ang Saulo na ito ay isang malupit na Pariseo o tagapagpatupad ng kautusan. Kaya't siya ang pinakamatinding taga-usig ng iglesia sa panahong iyon. Subalit lahat ito ay nabago nang magpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa daan patungong Damasco. Pagkatapos magpakita ng Panginoon kay Saulo, siya ay nabulag sa loob ng 3 araw at inutusan ng Diyos si Ananias upang ipanalangin si Saulo at upang makakita ito. Yung name na Ananias ay Hebrew word na Hananiah, meaning grace of God. So si Ananias ay representation ng grace. Nang ipanalangin ni Ananias si Saulo, natanggal ang kaliskis na nakatakip sa mata ni Saulo at nakakita siya. Ibig sabihin, sa matagal na panahon, si Saulo ay bulag. Hindi lamang literal na nabulag, kundi bulag din siya sa espiritual. Kaya't nang ipanalangin siya ni Ananias, nakita niyang malinaw ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Basahin natin muli ang Mga Gawa, chapter 20, verse 24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So, ano nga ba ang nilalaman ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos? Ano mismo ang mensahe na nakapaloob dito?
Ang pinakamalinaw na sulat patungkol dito ay mababasa natin sa unang mga taga-Korinto, chapter 15 verse 1 to 8. Basahin po natin ito ng mabuti. So, para sa konteksto ng ating binasa, si Apostol Pablo, sumulat siya ng letter para sa mga kapatid na taga-Korinto. Ang sabi niya, mga kapatid, sila ay mga kapatid sa pananampalataya ni Apostol Pablo o mga Kristiyano sa Korinto. Ngayon, ang problema, ang mga kapatid na ito na taga-Korinto ay mga bata pa sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa sila ganun ka-mature sa kanilang faith. Kaya't sumulat si Apostol Pablo at ang layunin nga ng sulat na ito ay isang paalala. Nais ipaalala ni Apostol Pablo kung ano ba yung magandang balita o yung gospel na tinanggap nila. Sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yung magandang balita na ito yung tinukoy natin kanina na ebanghelyo ng biyaya ng Diyos or the gospel of the grace of God. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito. So yung nito na tinutukoy dyan ay yung gospel. So tinutukoy ni Pablo na naligtas na sila dahil sa gospel na ito. Itong kaligtasan na ito ay pang walang hanggang kaligtasan. Ito ang kaligtasan na magdudulot sa atin upang sa pagdating ng panahon ay makakasama na natin ang Panginoong Jesus magpakailanman. Kaya't sobrang halaga na mapakinggan ito ng lahat. Kung hindi mo pa ito nauunawaan, napakahalagang pakinggan mo itong mabuti dahil ito ang pinakamahalagang aral na maririnig natin sa buhay na ito. At ito ay may pangwalang hanggang epekto sa buhay natin. So tuloy natin ang sabi ni Pablo sa verse 2. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. So sa pamamagitan ng gospel na ito, naligtas na ang mga kapatid na ito na taga-Korinto. Kaso may kondisyon. Ang sabi, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin kung tunay talaga ang kanilang pananampalataya. So it requires genuine faith para masabi nila na sila talaga ay ligtas na. Tuloy po natin ang sinasabi. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So in short, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid na taga-Korinto na ligtas na ang mga kapatid na ito dahil sa gospel na kanilang tinanggap. Maliban na lamang kung hindi tunay ang kanilang pananampalataya. So kailangan talaga yung tunay ang pananampalataya dahil ang tunay na pananampalataya lamang ang kapamaraanan para matanggap talaga natin ang gospel o ang mabuting balita. Sabihin na lang natin na ang tunay na pananampalataya ang susi upang magbukas ang daan upang matanggap natin ang mabuting balita. Iba kasi yung narinig lang pero hindi naman natin pinaniwalaan o sinampalatayanan. Para mas ma-appreciate natin ito, basahin po natin ang Ephesians 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is a gift of God. So malinaw no, na susi talaga ang tunay na pananampalataya sa gospel na ito upang maligtas. Tuloy natin ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. So ayon kay Apostol Pablo, ang gospel o ang mabuting balita ay ang pinakamahalagang aral na tinanggap niya. Sino nga ulit ang nagbigay sa kanya ng ebanghelyong ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Ayon sa Galatians chapter 1, 11-12 na binasa natin kanina. So ngayon, ano ba mismo ang eksaktong aral na ito na dapat sampalatayanan natin? Ano mismo ang aral na nilalamat ng ebanghelyo? O ano ang pinaka-importanteng aral na dapat nating malaman? Isa-isahin natin. Una, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Si Kristo ay namatay. Medyo weird nga lang ito, no? Kasi sa unang dinig, paano nga naman naging mabuting balita na si Kristo ay namatay? So, ito talaga mismo ang dahilan kung bakit maraming mga Hudyo ang hindi matanggap ang ebanghelyo. Dahil ang Mesaya na matagal na nilang hinihintay ay namatay ayon sa mga apostol at mga nakasaksi. So malaking katitisuran talaga sa kanila ang gospel. Bakit? Dahil hindi nila maintindihan at sinasabi talaga nila na hindi nila ito kayang paniwalaan. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangamangan. So ayon kay Apostol Pablo, malinaw na ang ipinapangaral nila at ng mga apostol ay ang Kristo na napako sa krus. Meaning, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay tungkol kay Kristo
na napako sa krus o ang tinatawag na mensahe ng krus or message of the cross. Pero kung ito ay katitisuran sa mga Hudyo para sa mga apostol, kay Apostol Pablo at sa atin, ito ay magandang balita. Ang tanong, paano naging magandang balita ang kamatayan ng Panginoong Hesus? So, ipaliwanag natin mabuti. Balikan natin kung paano namatay ang Panginoong Hesus. Ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya yung pinarusahan hanggang kamatayan. Siya na walang kasalanan. Samantalang tayo na sa sobrang makasalanan at nararapat lamang na parusahan ay hindi naparusahan. Ang tanong, bakit? Bakit siya ang naghihirap sa halip na tayo ang maghirap? Marahil ito na yung pinaka-importanting point na sasabihin ko para lubusan mong ma-appreciate ang gospel. Kaya't pakinggan mo itong mabuti. Sa krus, mayroong napakahalagang bagay na nangyari. Ito yung pinakamahalaga na dapat natin maunawaan kapag pinag-uusapan natin ang ating kaligtasan. So ano nga ba yung totoong nangyari sa krus ng Kalbaryo? Nagkaroon ng paglipat o swap na sa halip na tayo ang dapat parusahan ng Diyos. Sa halip na ikaw dapat yung nasa krus at pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan, inako lahat ng Panginoong Hesus. Take note, lahat ng ating mga kasalanang nagawa, pati na ang mga future sins. Lahat ng kasalanan simula pa noong unang kasalanan ni Adan hanggang sa matapos ang panahon. Inilipat lahat sa katawan ng Panginoong Hesus at siya ang tumanggap ng lahat ng parusa ng lahat ng mga tao na dapat ay sa atin. Sa makatuwid, naigawad na ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan na diba dapat tayo yung dapat parusahan kasi tayo yung nagkasala. Pero tayo po ay pinatawad na sapagkat inako na ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. At hindi lang po nagtatapos doon ang ginawa ng Panginoon dahil siya ay nabuhay ng matuwid at walang kasalanan. Ang katwiran at kabanalan ng ating Panginoong Hesus ay inilipat naman sa atin. Kaya't sobrang napakadakila ng nangyari na iyon sa krus kung maunawaan lamang ng lahat. Kaya't ang tingin sa atin ngayon ng Diyos Ama sa lahat ng sumasampalataya sa ginawang iyon ng Panginoong Hesus, ang tingin niya sa atin, tayo ay kasing banal at kasing matuwid ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sa ating tunay na pananampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Ang nakikita ng Ama ay ang kalinisan, katwiran at kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Para ma-appreciate pa natin ito lalo, basahin natin ang 2 Corinthians 5:21. At ito ang sabi, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Yan ang totoong gospel na itinuro ni Apostol Pablo na dapat nating panampalatayanan at panghawakan hanggang huli. Hindi na natin kailangang pagpaguran o pagsumikapan pa na maligtas, kundi panampalatayanan na si Kristo na ang naghirap, nagsumikap at nagtagumpay para sa atin. Siya na yung nagbigay ng kapamaraanan upang tayo ay maligtas. Ito ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo na pinakamahalagang aral na ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus, na ipinangaral niya sa mga taga-Korinto at hanggang sa kasalukuyan ay napapag-aralan natin at nagdudulot pa rin ng kaligtasan sa lahat na makakarinig at sasampalataya. So, mas nagme-make sense na ngayon yung si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Mas na-appreciate na natin kung bakit kailangang mamatay ng Panginoon. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. So ito pala ay propesiya na noong panahon pa lamang ng lumang tipan. Isang halimbawa nito ay mabasa natin sa Isaiah chapter 53. So yung buong chapter po na ito ay tumutukoy sa buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tuloy po natin ang mensahe ng Ebanghelyo dito sa verse 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So bakit mahalaga sa gospel ang detalyeng ito na ang Panginoong Hesus ay inilibing? Ito ay sobrang importante dahil ang paglibing sa Panginoong Hesus ay katunayan na siya ay namatay talaga at muling nabuhay. Ito ay vital sa doktrina ng resurrection dahil paano nga naman mabubuhay ang Panginoong Hesus kung hindi naman talaga siya namatay. So hindi lang basta na-revive ang Panginoon, yung tipong naghingalo at na-revive ng doktor, hindi po.
Kaya't napakahalaga nito bilang bahagi ng gospel na ang Panginoong Hesus ay literal na namatay. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Suriin po natin yung salitang muling nabuhay dahil napaka-importante din po nito bilang bahagi ng gospel. Mahalagang maunawaan din po natin na ang Panginoong Hesus ay hindi lang namatay para sa atin, kundi nabuhay din po siya para sa atin. Kaya't sa sulat na ito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto, ipiniliwanag din niya na dahil nakipag-isa na sila sa Panginoong Hesus, kasama din sila sa muling pagkabuhay pagdating ng panahon. Dahil nga mga bata pa sa pananampalataya ang mga Kristiyano, sa panahong ito, hindi pa nila ito nauunawaan. Kaya't tinalakay at pinaliwanag din ni Apostol Pablo sa sulat na ito sa verse 42 hanggang 54. Ipinaliwanag niya sa mga mananampalataya na darating ang panahon na muli silang bubuhayin ng Panginoon, katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya't ganoon din kaimportante sa gospel ang muling pagkabuhay ng Panginoon dahil ito ang katunayan na tayo din ay bubuhayin niya pagdating ng itinakdang panahon. Ang konteksto nito ay tumutukoy sa rapture ng church na inireveal lamang ng Diyos kay Apostol Pablo. So, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon ay ayon din sa kasulatan, ayon kay Apostol Pablo. So, ito din ay propesiya na noon pa man at mababasa natin ito sa Isaiah chapter 53 verse 10 to 11, Psalm 16 verse 10 at Psalm 22. At marami pang halimbawa sa lumang tipan. Tuloy natin ang pagbasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa verse 5 to 8. At siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kay Apostol Pablo, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahonan. So bakit naman siya nagpakita? Importante din ito bilang bahagi ng gospel dahil ito ay katunayan na siya talaga ay muling nabuhay. Kumbaga mayroong mga saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya't kung mapapansin natin sa mga naitala sa Biblia, ganun na lamang naging katibay ang mananampalataya ng mga apostol at mga disipulo na nakasaksi nito, na hanggang sa kanilang kamatayan ay hindi nila itinanggi ni minsan ang katotohanan ito, kahit ito pa ang naging dahilan ng kanilang kamatayan. So in short, ang totoong gospel ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, at ito ay tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang tinatawag na message of the cross. Ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan, namatay, inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw, at siya'y nagpakita sa 12 apostol, sa 500 na mananampalataya, kay Santiago at kay Apostol Pablo. Bago natin ito tapusin, nais ko lang sabihin sa iyo kapatid na kung ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa mga apostol, sa 500 at kay Apostol Pablo, at kung papaano nila naranasan ng Panginoong Hesukristo, maaari din niyang ipakita sa atin na siya ay buhay at iparanas ang kanyang napakadakilang pagmamahal para sa atin. Maaari mo din maranasan ang kanyang pagliligtas, ang kanyang biyaya, kung ang gospel na ito ay iyong tatanggapin, paniniwalaan at sasampalatayanan. Ang Panginoong Hesus ay buhay at siya po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng bidyong ito ngayon. Kung ikaw ay nakarating sa bahaging ito, marahil naramdaman mo din ang pagkatok ng Panginoong Hesus sa iyong puso. Ano ang iyong tugon sa Kanya? Tinatanggap mo ba ang Kanyang alok na libreng kaligtasan na siya mismo ang naghirap? Kung oo ang iyong sagot, samahan mo ako sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako ay mapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang magandang balita. Ako ay naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.